Kumusta mga kasaliksik? Dalawang makapangyarihang bansa na parehong may nuclear weapons ang ngayon ay naglalakad sa gilid ng bangin ng digmaan. Matapos ang isang malagim na atake noong ika-22 ng Abril taong 2025, kung saan 5 armadong terorista na may balang M4 carbines at AK-47s ang tahimik na tumawid sa teritoryo ng India at sinalakay ang palagam. Isang kilalang pook pasyalan sa Kashmir. Mabilis at matindi ang naging tugon ng India. Ayon sa mga ulat, ginaya ng mga terorista ang estilo ng pag-atake na nakita sa Israel, kung saan ang mga sibilyan ay sinadya talagang hanapin at patayin. Ang mga terorista ay hindi basta-basta namili ng biktima. Ayon sa testimonya ng mga nakaligtas, isa-isa nilang pinahinto ang mga turista upang patunayan na sila ay Muslim. Kung hindi makapagbasa ng talata sa Quran, susundan ito ng mas brutal na pagsisiyasat. Ipinababa sa kanila ang kanilang mga salawal upang suriin kung sila ay tuli, isang karaniwang kasanayan sa mga Muslim ngunit hindi sa mga Hindu. Ang mga lalaking Hindu na hindi nakapasa sa alinmang pagsubok ay agad pinatay sa harap ng kanilang mga asawa, anak at kaibigan. Isang alunos-lunos na eksena na naniwan ng matinding trauma sa mga nakaligtas. Isang uri ng sakit na hindi kailanman makakalimutan. Ang nasabing pag-atake ang nagpasiklab sa galit ng pamahalaang Indian. Sa halip na mga diplomatic protest o mga simbolikong hakbang, inilunsad ng India ang pinakamatinding military retaliation laban sa Pakistan sa loob ng higit 50 taon. Sa loob lamang ng ilang oras, 12 kung hindi man daan-daang mga misil ang umulan sa himpapawid at tumama sa hindi bababa sa 9 na target na iniuugnay sa terorismo sa loob ng Pakistan at sa Pakistani-occupied Kashmir. Isa sa mga tinamaan ay napakalapit na sa lungsod ng Lahore, isang senyales na hindi na nagpipigil ang India. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ito ang itinuturing na pinakamasamang pangarap ng Pakistan. Ang mas pinangangambahan ng Islamabad ay ang magiging reaksyon ng China. Sa isang panig ay ang matagal nang tinatawag na Iron Brotherhood nila sa Beijing. Sa kabilang panig naman ay ang lumalalim na relasyon ng China at India bunsod ng pagreset ng kalakalan sa gitna ng tensyon sa US-China trade war. Sa mga mata ng mga strategist, ang tanong ngayon, alin ang mas pinahahalagahan ng China, ang kanilang matagal ng alyansa sa Pakistan o ang kanilang bagong pang-ekonomiyang ugnayan sa India? Hindi rin naging maayos para sa China ang mga unang oras ng labanan. Ang mga Chinese-supplied radar systems at missile defenses ng Pakistan ay tuluyang nabigo. Hindi nila naprotektahan ang kanilang airspace mula sa pambobomba ng India, na tumama sa bawat target ng may kahindik-hindik na katumpakan. Isa pang malaking kahihiyan para sa parehong Islamabad at Beijing ay ang pagkatumba ng isang JF-17 Thunder jet fighter, isang advanced 4th-generation aircraft na simbolo ng military cooperation ng dalawang bansa. Sa harap ng lahat ng ito, lumilinaw ang isang bagay. Ang hidwaan na ito ay hindi na lamang simpleng sigalot sa pagitan ng India at Pakistan. Ito ay isa ng potensyal na test case sa pandaigdigang entablado kung saan sinusubok ang bisa na manasandatang gawa ng China laban sa halo-halong arsenal ng India na binubuo ng mga weapon system mula sa Russia, France, Israel, Amerika at sariling gawa ng India. At sa ngayon, ang mga armas ng China ay bumibigay agad sa loob lamang ng ilang oras ng opensiba. Ayon sa mga military analyst, kung magpapatuloy ito sa full-scale war, hindi na magpapaligsahan sa kung sino ang nagsimula. Ang sisihan ay magwawakas at ang tinatawag na chain reaction ay magsisimula. Ang mga bansa na may kahit katiting na impluensya sa rehiyon, malapit man o malayo, ay unti-unting mahahatap sa nagbabadyang pagputok ng mas malaking digmaan. At uunahin dito ang China. Kaya sa kasalukuyan, habang patuloy ang pagsiklab ng tensyon sa South Asia, hindi lamang usapin ng paghihiganti ng India
laban sa isang brutal na teroristang pag-atake ang nakasalalay. Ito rin ay isang pagsusulit sa katatagan ng mga alyansa, kapangyarihan ng mga bansa, at kakayahan ng mga sistema ng depensa sa aktwal na digmaan, na maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyong ito at sa buong mundo. Sa harap ng nagbabadyang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan, lumilitaw ang mas malalim na suliranin, ang estratehikong interes ng China at ang mapanganib na patibong ng utang na binalangkas nito sa ilalim ng China-Pakistan Economic Corridor o CPEC. Sa papel, parang matibay ang alyansa ng China at Pakistan. Pero kung susuriin ang pinagmulan nito, malinaw na ito ay ipinatag hindi dahil sa sentimental na ugnayan, kundi sa kalkuladong interes. Mula pa noong taong 1951, isa ang Pakistan sa mga kauna-unahang bansang Muslim na kumilala sa bagong tatag na People's Republic of China. Dahil dito, hindi nag-atubiling magpakawala ng bilyon-bilyong dolyar ang Beijing sa Islamabad. Isang tulay ng pera at infrastruktura na umabot na sa halos 30 bilyong dolyar ng utang na kumakatawan sa isang katlo ng kabuuang panlabas na utang ng Pakistan. Pero hindi ito charity. Kung tutuusin, hindi alintana ng Communist Party of China kung anong mangyayari sa pangmatagalang katatagan o kasaganaan ng Pakistan. Para sa CCP, ang Pakistan ay isang estratehikong baka na pinipiga ng gatas. Ang CPEC, isang mega-project na nagkakahalaga ng 62 bilyong dolyar, ay ang pinakapuso ng Belt and Road Initiative, BRI, ng China. Ito ay binubuo ng magkakaugnay na mga highway, riles ng tren, fiber optic communication cables, power plants at industrial parks na lahat ay nagdurugtong mula Kashgar sa Xinjiang, China, papuntang Gwadar Port sa Arabian Sea. Napakatalino ng pagkakaayos ng kontrata ng China. Isang 40 taong lease ang nakuha ng Beijing sa Gwadar Port, kung saan 70% ng kita ay diretso sa bulsa ng mga Chinese investors. Ang Pakistan, sa kabilang banda, ay naiwan na lang kumakapit sa kung anumang mumo ang maiwan. Bukod pa rito, ang mga kasunduan ay binalangkas sa paraang halos imposibleng mabayaran ng Pakistan ang mga kalakip na utang. Ang mga kumpanyang Chinese ang may hawak ng malalaking equity stake, may mahabang lease terms, at may garantisadong pagbabayad mula sa pamahalaan ng Pakistan. Pati ang presyo ng kuryente mula sa CPEC power plants ay sobrang taas at hindi maaring bayaran ng Islamabad, kahit na maghirap pa ang kanilang ekonomiya. Sa madaling sabi, hindi ito patas na kasunduan. Ito ay isang klasikong debt trap. Sa likod ng mga makikinang na billboard ng kaunlaran, alam ng mga eksperto na ang tunay na pakinabang ng China ay hindi lang pera. Ang CPEC ay nagbibigay sa China ng napakahalagang alternatibong ruta para sa kalakalan, partikular para sa kanilang inaangkat na langis. Sa kasalukuyan, 80% ng langis ng China ay dumaraan sa Strait of Malacca, isang makipot na ruta na madaling harangin ng US Navy o ng mga karibal sa rehiyon tulad ng India kung sakaling magkaroon ng krisis militar. Kaya naman, ang CPEC ay isang critical backup, pero hindi bulag ang India. Malinaw sa kanila na kung magpapadala ng military support ang China para sa Pakistan, ang CPEC ang magiging unang target ng opensibang militar ng India. Mismong idineklara na ng New Delhi na ang buong CPEC corridor ay isang paglabag sa kanilang territorial sovereignty dahil tumatawin ito sa lupang kinikilala pa rin ng India bilang kanilang teritoryo. Ang southern endpoint ng CPEC, ang Gwadar Port, ay lalo pang nakababahala para sa India dahil may hinala ang kanilang mga intelligence analysts na kalaunan ay magiging Chinese naval base ito. Sa pagtingin sa mapa, ang landas ng CPEC ay nagsisimula sa Xinjiang, China, dadaan sa makipid na Punjab Pass at tutuloy sa Gilgit-Baltistan, isang rehiyon na matindi ang tensyon at pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon. Kaya para sa India, hindi lang ito proyekto ng infrastruktura, ito ay isang tuwirang insulto at hamon sa kanilang soberanya. Ngayon na may nagaganap na labanan,
Lumilitaw na ang bilyong-bilyong dolyar na ipinuhunan ng China sa CPEC ay maaaring maglaho na parang bula. Isang biglaang opensiba ng India upang bawiin ang lupaing itinuturing nilang kanila ay magpapalitaw sa hilagang bahagi ng CPEC bilang aktibong war zone. Alam ng China ang panganib na ito, kaya naman libu-libong Chinese soldiers na ang kanilang inistasyon sa mga sensitibong lugar upang bantayan ang kanilang investments. Pero sa totoo lang, kahit pa mayroong military presence, sa oras na sumiklab ang isang ganap na digmaan ang mga highway, power plant at iba pang infrastruktura na ginawa ng China ay magiging mga sitting ducks, madaling target ng Indian artillery, missiles at fighter jets. Ang mga target na ito ay hindi nangangailangan ng long-range strikes, kaya silang tamaan ng deadly accuracy sa loob lamang ng ilang minuto. Sa kabilang banda, ang Pakistan mismo, sa kabila ng pagiging heavily reliant sa Chinese cash at military support, ay hirap na protektahan ang mga proyektong ito. Ang ekonomiya ng bansa ay bumabagsak at ang kanilang military resources ay stretched dangerously thin. Habang patuloy na tumatama ang mga misil ng India sa mga target na malalim sa loob ng teritoryo ng Pakistan, napipilitan ngayon ang Beijing na gumawa ng desisyon. Direktang pumasok gamit ang sarili nitong puwersa para protektahan ang bilyong dolyar na investments o hayaang maglaho ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit kahit na mukhang simple ang sagot, ito ay puno ng komplikasyon na pag-uusapan pa sa mga susunod na ulat. Ang malinaw sa puntong ito, ang CPEC ay hindi lamang isang proyekto ng pag-unlad. Ito ay isang linya ng buhay para sa estratehikong posisyon ng China sa buong South Asia. At sa harap ng lumalaking tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, ang bawat kilometro ng kalsada, bawat power line at bawat port na pinondohan ng China ay nakabitin ngayon sa ere, naghihintay lamang kung kailan magdedesisyon ang Beijing na lumusob o umatras. Ang mga darating na araw ay magiging kritikal, hindi lamang para sa kinabukasan ng Pakistan, kundi para rin sa hinaharap ng global ambitions ng China. Habang nakatutok ang mundo sa kaguluhan sa Kashmir at sa tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, isang tahimik ngunit mapanganib na apoy ang patuloy na nagliliyab sa timog kanluran ng Pakistan, ang matagal ng rebelyon sa Balochistan. Ang Balochistan, ang pinakamalaking lalawigan ng Pakistan, sumasaklaw sa higit 40% ng buong lupain ng bansa. Punong-puno ito ng natural na kayamanan, malalaking reserba ng natural gas, tanso, ginto at langis. Ngunit sa kabila ng mga yaman sa ilalim ng kanilang mga paa, ang mga mamamayan dito ang ilan sa mga pinakamahirap sa buong Pakistan. Ang nakapagtataka pa, mahigit 40% ng natural gas ng bansa ay galing mismo sa Balochistan, pero maraming lokal na residente ang wala pa ring gas koneksyon sa kanilang sariling mga tahanan. Ang kita mula sa kanilang likas na yaman ay diretso sa Islamabad at mga mayayamang probinsya tulad ng Punjab, habang ang mga balok ay naiwan sa kahirapan, polusyon at kakulangan sa serbisyong publiko. Ang pinagmulan ng tensyon ay maaaring iugat pabalik pa noong taong 1948 nang buuin ang bansang Pakistan. Noon, ang Balochistan ay kinakatawan ng isang hiwalay na principality na tinatawag na Kalat, pinamumunuan ng Khan ng Kalat. Sa simula, ayaw ng Khan sumanib sa bagong tatag na Pakistan. Nais niya ng ganap na kalayaan para sa kanyang rehiyon. Ngunit dahil sa matinding pressure mula sa Islamabad, napilitan siyang lumagda sa kasunduan. Hindi lahat ay sumang-ayon. Ang mismong kapatid ng Khan, si Prince Abdul Karim ay agad nagrebelde, tumakas papuntang Afghanistan at nagsimulang mag-organisa ng mga armadong galaw laban sa bagong pamahalaan ng Pakistan. Mula noon, paulit-ulit nang sumiklab ang mga pag-aansa at galit ng mga balok laban sa central government. Ngunit sa pagpasok ng China sa eksena noong late 2000s, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Nang pumasok ang bilyon-bilyong dolyar ng Chinese investment sa Balochistan sa anyo ng CPEC projects, marami ang umasa na may magandang maidudulot ito para sa mga lokal.
Nagpakalat ang mga Chinese investors ng mga pangako, libu-libong trabaho, pag-asenso at pagunlad. Ngunit sa halip, nagulat ang mga tao sa biglang pagdagsa ng mga Pakistani troops at Chinese managers na nagpatakbo ng kanilang lupain. Ang kanilang mga ancestral lands ay biglang nahati ng mga bagong highway, railway at pipeline. Naglitawan ng mga checkpoint at foreign flags sa kanilang sariling bayan. Hindi nagtagal, ang dati nilang tahanan ay tila naging banyaga na sa kanilang mga mata. Natural lamang na ang ganitong frustration ay sumabog sa karahasan. Lumitaw ang mga rebel group gaya ng Balochistan Liberation Army, BLA, na nagsimulang maglunsad ng mga pag-atake direkta laban sa Chinese projects at personnel. Noong Abril 2022, isang suicide bomber ang umatake sa isang universidad sa Karachi. Pinaslang ang 3 Chinese teachers, 1 taon bago iyon. Isang bomba ang sumabog sa isang bus na may sakay na Chinese engineers, kung saan siyam ang agad na sawi. Bukod pa sa mga malalaking insidente na umabot sa balita, may mga 12-12 ng iba pang maliit pero nakamamatay na pag-atake laban sa Chinese convoys at infrastructure sa Balochistan. Ngunit hindi lang ang mga balok ang nagpapalakas ng apoy ng kaguluhan. Ang Taliban na muling umangat sa kapangyarihan sa Afghanistan noong 2021 ay nagdulot din ng panibagong komplikasyon. Noong una, inaasahan ng marami na mananatiling kaalyado ng Pakistan ang Taliban, lalo na't sa loob ng mga dekada ay sumuporta at kumupkop ang Islamabad sa kanila. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na manatiling magiliw, mabilis na nagkaroon ng tensyon at away sa pagitan ng Taliban at Pakistan. Mula pa noong bumalik ang Taliban sa Kabul, paulit-ulit na silang nakikipagsagupaan sa mga sundalo ng Pakistan sa mga border post. Halimbawa, noong Disyembre 2022, inatake ng mga Taliban fighters ang ilang Pakistani border outpost sa Chaman. Pumatay ng mga sundalo at nagdulot ng seryosong tensyon. Sumunod pa rito, noong Setyembre 2023, naganap muli ang malalakas na labanan sa Torkham border crossing. Mas nakakagulat, ang relasyon ng Taliban sa India ay tila nagiinit sa positibong paraan. Sa una, maingat ang India. Lalo na't dating itinuturing na kalaban ang Taliban. Ngunit nitong mga nakaraang taon, tahimik na silang nagkaroon ng mga direktang pag-uusap, nagpadala pa ng humanitarian aid at muling binuksan ang kanilang embahada sa Kabul. Ayon sa mga bulong-bulungan na hanggang ngayon ay hindi pa opisyal na kinukumpirma, may ilang faction sa loob ng Afghan Taliban na palihim umanong tumutulong sa India na tugisin ang mga Pakistani militant na nagtatago malapit sa border. Para sa China, ang lahat ng kaguluhang ito, ang galit ng mga balok, ang paglayo ng Taliban, at ang pag-init ng relasyon ng India at Afghanistan ay bumubuo ng perpektong bagyo na maaaring sumabog anumang oras. At habang papalapit ang bangin ng digmaan, ang $1 bilyong na investments ng Beijing ay parang mga kandilang nakalantad sa hangin. Naghihintay lamang ng isang spark na maaaring magpaliyab sa lahat ng kanilang pinaghirapan sa rehiyon. Sa harap ng ganitong kaguluhan, malaking tanong, paano kikilos ang China? Lalaban ba sila para protektahan ang kanilang mga proyekto o mananatiling tahimik at umaasang makakalusot sa gitna ng lumalaking apoy? Ang sagot ay maghihintay sa mga susunod na yugto ng kasaysayan.